Proyekto Helmo. Dahil sa kuryosidad, at syempre natakot din po ako sa pinagsasabi ng lalaking yon, sinundan ko ito. At nang makita kong bumalik ito sa pwesto niya at makumpirmang nagtitinda, bumalik muna ako saglit sa may pwesto pa ng ibang nanggugulay at bumili ng nasa listahan namin. Matapos noon, nagkita kami ni Nanay Asing. Nagkasalubungan kami sa gitna ng palengke. Habang palabas, hindi ko inalis ang titig ko sa lalaking nakapwesto sa may bukana noon. Yung lalaking bumulong sa akin. Ganun din, panay, lingon at tingin nito sa akin noon. Hindi ito nakatakas sa tingin ni Nanay Asing, at pagkakuway nilapitan nito yung lalaki at ang sabi nito, "Hoy Kaloy, ikaw pala yan. Kamusta ka na?" Nagmano naman itong tinawag niyang Kaloy na parabang nakipagplastikan lamang dito kay Nanay Asing. Mabilis lamang yon, sabay alis. Muli kong nilingon yung Kaloy at nakita kong umiiling ito. Napansin ako ni Nanay Asing na siya namang bigla ning singal sa akin at sabi nito, "Huwag akong masyadong magkakausap ng kung sino sa lugar ng palengke. Lalo na umano yung Kaloy na yon. Dati umanong trabahador na mga ason yon, kagaya ko, at umalis gawa ng sintu-sintu at kung ano-anong pinagsasabi. Pinasukan umano ng hangin sa utak." Tuloy-tuloy na kaming nakauwi. Bilib na bilib din ako kay Nanay Asing dahil sa lakas nito, kahit na may edad na. Mas kinakaya niya pa yung bit-bit namin kaysa sa akin. Ano kayang sekreto ng matanda ka ko? Pagka-uwi ay ginawa ko na ang nakagawian. Noong umaga na yun ay nakatulog ako at nagising na lamang ako ng mga bandang tanghali na nung ginising ako ni Nanay Asing para magtanghalian. Kagaya ng normal na tanghalian sa bahay ng mga ason, umikot ang ilang oras at kinahapunan nga ay umalis na naman ang pamilyang to. Muli kong tiningnan ang itsura ni Mr. Ason. At talaga naman, Sir Seth, sobrang kalmado at maayos tingnan. Tipikal na mayaman. Kung unang kita ay hindi mo talaga pagdududahan. Matapos kong masara ang tarangkahan ay agad akong pumanik saglit sa kusina. Nasalubong ko pa si Nanay Asing at meron itong iniutos sa akin na mga kailangang buhatin sa kusina na yon. Babanyo lamang umano siya dahil sa sumakit ang tiyan nito. Habang may inaasikaso, biglang pumasok sa isip ko na gawin ang hindi dapat. Pumunta ako sa kainan namin. Tapos ay sa kainan ng mga ason. Malinis ang lamesa nila noong hapon na yon. Sa bawat kanto, palibot sa sala ay merong mga lusutan. Makikitid na parang mga eskinita. Isa lamang ang sinisigurado ko. Yung mga lusutan na yon ay hindi kabilang yung kwarto dahil pansin ko naman na merong pasilyo na may mga magandang disenyo na may mga pintuan. Marahil andun yung mga kwarto ng pamilyang yon. Sumiksik ako sa isa sa mga makikitid na lusutan. 4 yon. Una kong napasukan ay yung parang maliit na kwarto na madilim pero may mga nakatayong ribulto doon. Yung kasing laki ng mga ribulto sa simbahan. Dali-dali akong bumalik sa labas. Pumasok ako sa isa pang makitid na lusutan at napasigaw na lamang ako sa sarili ko ng bingo nang makitang ito ang sinasabing kusina. Malawak ito, pero hindi kaaya-ayang tingnan. Kasi sir, mas maganda pa yung kusina kung saan ako nalalagi.
Purong semento at finishing lamang ito. Merong isang maliit na bintana sa taas banda ng kusinang yon na daig mo pa talaga ang preso. May lababo, malawak na lababo. At ang hindi ko maintindihan ay merong simentadong lamesa sa gitna na naka-finishing din. Para itong altar sa simbahan. At ang hindi ko masikmura ay yung nakakasulasok na amoy sa loob nun. Kulob kasi talaga ang lugar. Nagdalawang isip pa nga ako kung ito ba talaga ang sinasabing isa pang kusina. Pero bago umalis ay meron akong napansin. May mga sako sa isang sulok nun. Sakong nagpapaalala sa akin ng daladala ni Mr. Rason noong nakaraang gabi. Bumalik na ako kaagad at kinabahan dahil baka maabutan ako ni Nanay Asing sa loob. Nakarating naman ako sa kusina na wala pa siya. At matapos makapagpunas ng pawis ay lumabas na ako at naririnig ko na nasa banyo pa ito at nagbubuhos. Doon kaya niluluto ng mga ason yung masasarap na karning nakikita ko sa may hapag nila. Ni minsan kasi ay hindi ko nakikitang si Nanay Asing ang nagluluto nun. Magkasama kami minsan mag-asikaso ng kainan. At tanging kainan lamang namin ang nakikita kong niluluto niya sa kusina kung saan pwede ako mamalagi. At paminsan-minsan ay napupunta siya doon sa sinasabing kusinang yon. Kinagabihan, dala ng kuryosidad, hindi ulit ako natulog pero sa pagkakataon na ito, bago pa man mag-alas 8 ay nakauwi na ang pamilyang Ason. Naabutan pa nila akong gising sa kadahilan ng naglinis pa ako ng garahe. Pero ayos lang yon. Dali-daling pumasok ang magpamilya sa kanilang bahay. At kung ikandado nila ang harap at patay ng ilaw nun, akala mo talaga matutulog na mga ito. Habang papalapit ang alas 8 ng gabi nun, napapansin kong andun si Nanay Asing sa may harap ko at nakatitig sa akin. Binabantayan ako tapos sinasabihan na tapusin ko na umano ang nililinisan ko. Ako naman, dinalian ko na lamang at nangatapos na ako. Hinayaan niya muna akong makapasok sa quarters ko bago siya tuluyang umalis at pumunta sa sarili niyang pahingahan. Alas 10. Alam ko ang oras dahil dinig ko sa anunsyo ng radyo noon. Meron akong narinig na yabag sa labas ng quarters ko. Nakiramdam ako. At gaya ng nangyari noong una ay meron akong naulinagang sumisilip noon. Pero sa pagkakataon na ito, naaamoy ko siya. Para siyang lasing o nakainom, tapos sumuka. Kahit na hindi buo ang pagkakabukas ng bintana ay pumapasok ang amoy na yon. Nakarinig ako ng isang malalim na paghinga. Pagkatapos ay narinig ko yung yabag ng papalayo. Na kung hindi ako nagkakamali, ay naglakad ito papunta sa may sasakyan. Narinig kong bumukas ang pintuan ng sasakyan na yon. Sumilip ako. Si Mr. Rason. Nagbukas ng tarangkahan. Bukas ang pintuan ng driver's area. Sabay pasok nito, andar ng sasakyan. Umalis at hindi na sinara ang gate nut. Tandang-tanda ko ang suot niya. Nakapolo. Lagi naman ito kapag umaalis. Dinadalaw ako ng antok pero sobrang sensitibo ng pakiramdam ko noong gabing yon. Konting kalabog o galaw lamang na nagmumula sa labas. Napapadilat ako. Noong mag-aalas 11 na ay pinatay ko ang radyo dahil wala nang tumutugtog doon. 5 minuto, 10 minuto,
15 minuto. Muli kong narinig ang tunog ng pajero. Pumasok ito sa pwesto niya sa garahe. Bumaba si Sir Ason. Naka-t-shirt na lamang ito at suspender. Sinara ang gate at kagaya ng nakita ko noong nakaraang gabi. May binaba at hinatak itong sako na naglalaman ng kung anong gumagalaw at nagwawala. Matapos niyang maipasok ang bagay na yon ay naghintay pa ako ng ilang minuto. Kung lalabas ba si Nanay Asing para maglinis, pero hindi ito lumabas sa quarter niya. O nga naman, kasi walang nagkalat na lilinisin o mantsa.